Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Vera Kravtsova ay pinanganak noong December 31, 1998 sa Minsk, Belarus. Ang mga taong malalapit dito ay nilarawan ng dalaga na matalino, masipag, mabait at ang tipo ng tao na mataas ang ambisyon sa buhay. Ayon sa mga ulat, ang pamilya na pinagmula ni Vera ay hindi matatawag na mayaman. Kaya sa murang edad pa lamang ay alam na niya na kailangan niyang magtrabaho at magsipag upang magkaroon ng maginhawang buhay. Bagamat hindi mayaman, ang mga magulang nito ay naging supportive naman sa lahat ng gusto niyang gawin. Kaya nang mapansin ng mga ito na meron siyang passion sa arts, ay ipinasok nila si Vera sa music school kung saan ito ay natuto na kumanta at tumugtog ng iba't ibang mga wind instruments. Dahil sa galing niyang ipinakita noong 2017, ito ay lakas na nag-perform sa isang local singing competition na katumbas ng The Voice. Bagamat hindi nanalo, si Vera ay umuwi naman na masaya sapagkat ang karanasan niya sa Patimpalak ang naging daan kung bakit mas nadagdagan ang mga taong nakakakilala sa kanya. Si Vera ay nasa tamang edad na, ito ay naiulat na nagtrabaho sa iba't ibang cafes. Kahit mahirap at napaka-physically demanding na magtrabaho sa restaurants, ay hindi rin ito tinanggihan para magkaroon siya ng sarili niyang pera. Ang mga kaibigan nito ay saksi sa hirap at pagtsatsaga nito. Pero hindi lamang puro pagsubok at sa pagtatrabaho na uubos ang oras ni Vera. Dahil sa social media nito ay makikita mo na wala itong pagkakaiba sa mga taong nagdaan bilang isang teenager. Kung ito ay hindi nagtatrabaho, si Vera ay makikita mo kasama ang kanyang mga kaibigan. Kung ang mga ito ay hindi umiinom ng kape sa cafe, ay ini-enjoy naman ito ang iba't ibang mga lugar sa Belarus. Nang ito ay makatapos ng pag-aaral mula Minsk, ay lumipat ito sa St. Petersburg sa Russia kung saan siya ay nagtrabaho bilang isang freelance model. Ang pagpunta nito sa ibang bayan ang rason kung bakit mas naging determinado, mas naging ambisyoso at adventurous pa si Vera na makamit ang kanyang mga pangarap. Bagamat kadalasan ay wala siyang sapat na tulog, ang pagtsatsaga naman nito ay nagbunga dahil nagawa niyang makabiyahe sa iba't ibang bansa tulad ng Vietnam, China at Indonesia. Ang pagiging free-spirited nito ang naging rason kung bakit mas dumami at lumakas ang kanyang modeling portfolio. Ang masayang buhay ni Vera ay makikita mo sa kanyang social media account. Sa Instagram nito ay makikita mo ang pinaghalong professional at random photos na kinuha niya mismo. Kahit madalas na ito ay nasa ibang bansa, ang mga magulang naman ni Vera ay laging supportive sa desisyon ng kanilang anak. Ni isang beses ay hindi nila kinwestiyon ang mga pinipili nitong mga plano sapagkat tiwala at hindi na rin naman minor de edad si Vera. Kung papadpad ka sa social media ng modelo ay madalas kang makakita ng mga comment mula sa ina nito kung saan lagi nitong sinasabi na si Vera ang pinakamagandang babae sa buong China. Ngunit kahit lagi niyang ipinapakilala ang kanyang sarili bilang modelo at nagkakaroon siya ng iba't ibang mga gigs, ay nahihirapan naman si Vera na magkaroon ng breakthrough. Kaya kung ito ay nasa ibang bansa ay madalas itong humanap ng trabaho para may pagkakitaan. Malaki ang paniniwala ng 26 taong gulang na kung siya ay hindi magiging mapili sa modeling gigs at mga part-time jobs na tatanggapin niya, ay papasaan ba at isang araw ay mabibigyan rin siya ng big break na matagal na niyang gustong makuha. At noong Setyembre ng nakaraang taon lamang, ang nanay ng modelo ay masayang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang anak at ibinahagi nito na siya ay pupunta sa Thailand.
Ang mga kapamilya nito ay masaya para kay Vera sapagkat ginagawa talaga nito ang lahat para makamit ang kanyang mga pangarap. Si Mrs. Kravstova ay nakatanggap ng kumpirmasyon mula kay Vera na ito ay nakarating sa Thailand. Sa mga sumunod na mga araw ay sunod-sunod siyang nakatanggap ng mga litrato at mensahe patungkol sa mga ginagawa ng modelo niyang anak. Pero noong October 4, 10 araw pagkalipas nitong makarating sa Thailand, ay bigla na lamang naputol ang kanilang komunikasyon dito. Sa kadahilanan na wala sa ugali nito ang mawala na lamang na walang pasabi, ang pamilya nito ay lumapit na sa kinuukulan sa Belarus upang makipagtulungan ang mga ito sa mga otoridad sa Thailand para mahanap si Vera. Ang mga pulis sa kanilang bansa ay kaagad nakipagtulungan sa Belarusian Foreign Ministry na kaagad namang kinontak ang iba pa nilang ahensya sa Thailand para agarang malaman kung saan at upang alamin kung ano ang nangyari sa modelo. Habang naghihintay ang pamilyang Kravstova ng update mula sa mga otoridad sa Thailand ay sunod-sunod naman ang mga pangyayari na nagpalabo sa pagkawala nito. Sa ulat ay nakalagay na ilang linggo pagkatapos may ulat ang pagkawala ng modelo ay nakatanggap pala ng isang mensahe ang mga kapamilya nito sa Belarus. Sa mensahe ay nakalagay na ang mga ito ay humihingi ng $250,000 na indikasyon na si Vera ay dinukot. May mga ulat na lumabas na ang pamilyang Kravstova ay tinangkapang mapababa ang ransom money. Ngunit kahit gaano pa sila kadesperado na maibalik na buhay si Vera, ang huling mensahe nilang natanggap mula sa mga dumukot ay di umano'y patay na ang modelo. Ang nanay nito ay naging emosyonal ngunit karamihan sa pamilya ni Vera ay naiulat na hindi naniniwala na lehitimo ang impormasyon na yun. Kaya mas itinuon nila ang kanilang atensyon sa impormasyon na kinakalap ng mga otoridad. Ngunit kahit hindi nila pansinin ang tungkol sa ransom, ang mga pulis naman sa Thailand ay hindi napigilan ang ilang mga tao na magpakalat ng impormasyon na di umano'y ang mga turista ay hindi ligtas sa Thailand. Kaya para mapatunayan na walang katotohanan ang impormasyon na yan, noong October 21, 2025, ang Royal Thai Police at Immigration Bureau ay nag-issue na ng statement kung saan inanunsyo at nilinaw ng mga ito na walang dapat ikbahala ang mga turista sa kanilang bansa. Kinilaro din nila gamit ang security footage na matagal na palang nakalabas ng Thailand si Vera. At para mapatunayan at matigil na ang mapaninang mga chismis na di umunay dinukot ang modelo, ang mga pulis ay ipinakita ang biometrics data ni Vera. At gamit ang security footage na ito ay kinumpirma din ng mga otoridad na noong September 20, 8 araw pagkatapos ng modelo na makarating sa kanilang bansa, ay sumakay pala ito ng eroplano na patungo naman sa bansang Myanmar. Nang mabanggit ang Myanmar ay karamihan sa mga tao ang nagsabi na baka ito ay nabiktima ng mga human traffickers. Kung ikaw ay nagbabasa ng balita patungkol sa ibang bansa sa Asia ay marahil nakita mo na ang balita noong October 2025 na ang Myanmar ay nagkaroon ng malaking crackdown sa napakalaking hub na tinatawag na KK Park. Sa reports ay nakalagay na ang nasabing hub ay isang scam centers at mahigit 2,000 mga trabahador ang napalaya doon. Sa teorya ng mga ilan ay maaaring nang makalapag si Vera sa Myanmar ay naloko at nadukot ito ng mga human traffickers. At tulad ng ibang mga biktima, ang passport at cellphone nito ay kinuha agad ng mga masasamang loob kaya nahirapan itong makahingi ng tulong. Sa teoryang yan ay di umano'y dinala ang modelo sa scam compounds na malapit lamang sa border ng Myanmar at Thailand. Nang kumalat at naging viral ang pagkawala ni Vera ay napakaraming mga news outlet ang hindi mapigilan na tanungin kung bakit sa dinami-dami ng mga bansa ay bakit ito ginusto ang magpunta sa Thailand. Nang ma-interview si Mrs. Kravstova ay ibinahagi nito na ang kanyang anak na matagal nang naghihintay ng malaking break ay walang mapagsidla ng kasiyahan dahil tila dumating na ang malaking blessing na hinihintay nito. Ayon sa ginang, nang buksan na modelo ang kanyang laptop ay napasigaw na lamang ito sa tuwa dahil isang modeling agency ang kumontak sa kanya via email. Nakalagay doon na ang ahensya ay nilok siya na maging modelo ng isang luxury brand. Kung madalas ay nagbabase ang mga ito sa modeling portfolio,
Ang nasabing ahensya ay inimbita si Vera na bumiyahe sa Thailand para magkaroon ng test shoot upang makumpirma at makita nila ng personal kung si Vera nga ba talaga ang perpektong modelo. Pero katulad ng karamihan sa atin ay pinagdudahan ng modelo ang email. Ngunit kalaunan ay mas nangibabaw ang kagustuhan nito na baka yun na ang break na hinihintay niya. Kaya hindi na rin siya nagdalawang isip at nireplyan ang email. Pagkatapos makuha ang mga detalye tungkol sa lugar na kailangan niyang puntahan, ang modelo ay bumalik sa Belarus para magpaalam sa kanyang pamilya. At ayon sa immigration records, dala ang ilan nitong mga bagahe, si Vera ay dumating sa airport na ito sa Thailand noong September 12, 2025. Sa immigration records ay nakumpirma na ito ay mag-isang dumating. At kita din sa security footage na wala itong problema na nakalabas sa airport gamit ang self-service passport control. Sa investigasyon ay binahagi ng mga pulis na mula September 12 hanggang September 20, sa loob ng 8 araw, ang modelo ay nanatili sa Bangkok. Sinang-ayunan rin ang impormasyon na yan ng mga kapamilya nito lalo na ng nanay ng modelo. Ayon sa ginang ay kahit naging matipid ang pagbabahagi nito ng kanyang mga ginagawa sa Thailand, ay lagi naman siyang nakakatanggap ng chat mula dito. Ngunit nang sumapit na ang ika-4 ng Oktubre ay nagtaka siya dahil kahit anong tawag, chat o text nila kay Vera ay hindi ito sumasagot. Ang hindi alam ng nanay ng modelo, si Vera ay nagdesisyon na pala na pumunta sa Myanmar. Pero ang mas nagpalito pa sa mga tao ay nang lumabas ang ulat na ang pamilyang Krastova ay nakatanggap ng dokumento mula sa Myanmar na nagsasabi na si Vera ay patay na. Sa ulat ay nakasaad na ang labi nito ay naipakremate na pala noong October 16 sa lugar ng Inkin. Sa medical report ay nakalagay na ang 26 na taong gulang na modelo ay namatay dahil sa heart attack habang ito ay nagtatrabaho. Ang impormasyon na yan ay lalong nagdulot ng kalituhan hindi lamang sa mga tao pero lalo na sa pamilya ni Vera. Ngunit ang kakulangan ng kumpirmasyon mula sa gobyerno ng Belarus at Myanmar sa kung ano ba talaga ang nangyari kay Vera ang rason kung bakit ang mga tao ay bumuo ng sarili nilang mga teorya. Tulad ng ang modelo ay baka talagang naloko at nabiktima ng mga human traffickers. Sa halip na sa Thailand, ito ay pinaikot-ikot lamang hanggang sa imbitahin ito sa Myanmar kung saan ito ay dinukot. Ang nasabing compound ay hindi maliit sa tunga ayon sa kanila, ang lugar na pinagdalhan dito ay maaaring kinokontrol ng mga sindikato ng Chinese na kasabwat ang mga local militia mula sa Myanmar. Karaniwan sa ginagawa ng mga trabahador doon ay yung tinatawag na love scam. Tinangkadi ng mga kidnappers na kunan ng ransom money ang pamilyang Krastova. Ngunit para sa kanila ay patay na ang biktima bago pa man ng mga ito kontakin ang pamilya ni Vera. Sinabi rin ng mga tao na malakas ang kanilang pininiwala na pinatay si Vera para kunin ang mga organs nito at ibenta sa black market. At para wala nang makuhang ebidensya, ang labi nito ay kaagad ipinakremate. Bagamat napakarami mga naglalabasang teorya tungkol sa posibleng nangyari dito, para naman sa gobyerno ng Myanmar, klaro na ang talagang ikinamatay ni Vera ay dahil sa heart attack. Ang findings o resulta ng investigasyon ng Myanmar Police ay ipinadala ng mga ito sa magulang ni Vera. Pero kahit ngayon ay hindi pa rin ng mga ito matanggap ang sinapit ng modelo nilang anak. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.